beloved Boss Mike Cervera. Grabe to, no, si Aguirre. Palayang explain, no? Ayan, no? Didimandal sa akin. Ayan. Mga kababayan ko, kilala nyo naman siguro to. Eto ho, mga kababayan, yung tropa ni Marcoleta. Mga kababayan ko, pag nagkaroon ng parada ng piluka, sigurado na uuna sila. Tao pa mo ha! Eto na, mga kababayan ko. Wag na kayong magtaka, ha? Kapag nagkaroon ng mga parada, nang may mga piluka, mauna si Marcoleta, tsaka ito, ha? Eto na, mga kababayan ko. Pasok! Kung ano man yung didimandal sa akin, I will never hide. Nandito lang ako sa Metro Manila. You will never hide, but you will also not cooperate with them? Ayan na! I'm going to resist, of course. Why should I? Ayan lang nga ba sinasabi ko. Oo, tatanggi ka. Pero, totoo naman, dapat ganito, iba to. Narinig mo to? Manawagan tayo kay Bato, mga kababayan ko. Bato, nananawagan kami sa iyo, narinig mo to? Sabi ni Aguirre, hindi siya magtatago. Pero pwede ka namang mag-resist o tumanggi o kumontra. Buti pa to. Siguro panahon na para magpiluka ka. Tao pa mo ha! Di ba, no, mga kababayan? Buti pa to, matapang ba to? Mukhang piluka lang talaga tulad neto. Oo, piluka na lang ang kulang sa'yo ba to? Baka naman yun ang kulang para tumapang ka. Para maipakita mo yung sinasabi mo noon. Bakit ako magtatago? Bakit ako lalayo? Bakit ako lilipad? Pagtanggap ng pagkakamali, kamo pa, di ba? Di ba? Ano na? Ito na. Take for my downfall when wala naman akong kasalanan. Kita nyo, puro tanggi to. Pwede naman palang ganun ba to, yung hindi ka magtatago pero pwede ka rin tumanggi ng tumanggi. Sabi mo, wala po akong kasalanan. Pero bago yon, parang kailangan mo talagang magsuot ng piluka para may lisensya ka. Tao pa mo ha! Di ba? Tingnan nyo, hinahanap dito sa Kulaong. Ano? Ano? To. But the ICC, sir, doesn't name people lightly. To get to this point, they would have already had cultivated detailed evidence. Hindi lang namin alam exactly what evidence they have on hand, but the prosecutors have gone so far as to name, actually even several months, as far back as last year, we already had inklings of who might be named as co-perpetrators, pero ngayon lang na-confirm because it takes them a long time to build up the cases. Right? So, paano mo ngayon ipagtatanggol yan, Sir, Boss, Vitaliano Aguirre? Yung mga ebidensya nando doon sa dahig Siguro kailangan mong pumunta talaga doon. Bakit hindi mo na lang unahan at pumunta ka doon at doon ka mag-explica at ipagtanggol ang sarili? Huwag mong gagayahin si Bato. Malaki lang katawan pero ampaw Biruin mo, narinig lang yung chismis na merong warrant nagtago na bigla. Eto, nakarinig niya mga kababayan na meron siyang warrant. Mga kababayan, nakakapagpa-interview pa. Di ba, no? Di ba? so do you have any idea why you were named then? Because you're saying that you are innocent of all of these. Yes, there is only one cause why I was linked. Tulad na sinasabi ko, in the beginning, in the Duterte case in The Hague, they said that there was a common plan. That common plan seems to be a state
policy by Duterte, headed by Duterte, without including the Department of Justice and without including the Secretary of Justice, hindi credible yung common plan na yun. Kaya kinakailang isama nila ako. I think that's the only reason why, despite my innocence, I am being linked to this. Di sumama ka ron. Ang dami mong ini-explain eh. Oo, sinasabi niya mga kababayan na ganawa lang ng DOJ secretary yan para mapatunayan na totoo lahat yung mga ma-justify ho na talagang si Digong ay may kasalanan. Sangkot ka nga eh. Bato, maalala ko lang nakita mo yung buhok niya, blondie yan. Gusto mo, kahit anong kulay, Bato, kaya kong gawin yan. Anong gusto mong wig? Sponsor ko na yan. Kulay pula, kulay asul, kulay dilaw, kulay pink, kahit berde pa yan. Ako na mag-i-sponsor sa'yo. Di ba? Baka kasi mainggit eh. Sabihin nun kung ang magiging piluka ko, parang piluka lang ni Marcoleta, wag na. Di ba sabi nga nila, ipahiram ni Marcoleta yung pilukan niya? Ayaw kasi nga kulay itim lang eh. Alam nyo naman si Bato eh. Di ba? Jeprox eh. Di gawin natin kaya kulay pink o kaya kulay green. Gusto mo sumipsip kay Pangulong Bongbong? Gawin mong kulay pula yung wig mo. Tao ka ba? Diba? Malay mo, baka hindi ka masama. Sabihin mo ayan Mr. President, talagang babaliktad na ako, pati tong wig ko, ginawa ko ng kulay pula. Eto na mga kababayan ko, tuloy natin to. But do you agree? Ano natin, masyado na mahaba yung binibigay natin. Eto na ngayon, merong humamon. Agire, merong isang abogado na humamon sa'yo. Agire, pasok! Mga kabrigada. Ito na mga kababayan ko, pakinggan nyo ho ito Talagang suking-suki ito eh. Pasok! Abogado hinamon si dating Justice Secretary Aguirre na harapin ang ICC. Ayan din ang hamon natin kanina. Vitaliano Aguirre, inahamon ka ng isang abogado na harapin mo yung kaso mo sa ICC. Tama naman yun naman ang dapat, mga kababayan, kasi nga may kaso na eh. Yung sinasabi ho nila na paulit-ulit na na sinasabi, wala nang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Diyos ko, tagal-tagal na natin pinagtatalunan yan. Eto na, wala na kayong magagawa kundi sumunod na lang. Kung ayaw nyo, ang Interpol ang hahanap sa inyo. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Yan na! Hinamo ng isang public interest lawyer si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na humarap sa International Criminal Court at sagutin na ang kaso kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Isa si Aguirre sa mga pangalang napabilang sa idilabas sa listahan ng mga co-perpetrators si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Crimes Against Humanity case sa ICC. Una nang idiniin ni Aguirre na wala siyang kinalaman dito at wala rin namanong common plan ang nagdaang administrasyon. Kita nyo mga kababayan ko. Ayan lulusot ho ba yan? Hindi lang ho sila ang marunong at hindi lang ho sila ang matalino. Tandaan nyo, ulitin nyo Ulitin ko yung lagi kong sinasabi mga kababayan. Maaaring hindi nyo pa narinig ito sa mga baguhan. Pero pakinggan nyo ho, panandalian. Huwag ho nating iisipin na tayo na ho yung pinakamagaling, pinakamataas, pinakamahusay. Tandaan nyo. Sapagkat mga kababayan, ang kagalingan at kaalaman ng tao ay walang hangganan. Alam nyo po yon? Kung sa palagay ho ninyo na kayo na pinakamagaling, meron pong darating na mas magaling. At sa mas magaling na yon, meron ho uli na darating na mas magaling. At sa magaling na yon uli, may darating na mas magaling pa. Kaya ang kagalingan, ang katalinuhan, ang kakayanan ay wala pong hangganan. Limitless, ika nga! Tao ka ba? Makuwento ko lang.
Kasi kapag ka ho nasa opisina ako, meron ho yung mga naninipsip, ano? Oo, yung mga staff namin, sana hindi sila nanonood. Maninipsip yan sa akin, mga kababayan. Sasabihin nun, no, Sir, pinagluto kita ng laing. Yung mga gano'n, ano, simpleng-simple yun. Paborito ko yun eh. Sir, dinalang kita ng adobo, luto ni nanay ko. Putik na yan, mga kababayan, hindi po ako tumitingin sa gano'n. Na-appreciate ko yung mga bagay na gano'n. Pero ihiwalay natin yung relasyon natin sa trabaho at relasyon natin bilang mag-amo. Di ba? Pagka nasa loob tayo ng opisina, boss ako. Pag nasa labas na tayo, magtropa tayo. Pwede natin pag-usapan lahat hanggang sa mga babae. Pero pagdating sa trabaho, excuse me, hindi tamang venue yung labas ng opisina para pag-usapan ito. Ganun ho, mga kababayan. Oo. Kaya iba ho yung pagkatao dapat ng empleyado at amo pag nasa opisina. At pag nasa labas na, ibang pagkatao uli yan. Yan ho lagi kong tinuturo. Sasabihin nila, Sir, magaling naman ako. Ayaw mo nang gusto ko, aalis na ako. Umalis ka. Marami hong mga naging ganyan, mga kababayan ko. Bakit? Ano katwiran ko? Kung magaling ka, may mas magaling sa'yo. Malay ko, kung yung pag-alis mo, ang darating, mas magaling pa sa'yo. Bakit naman ako manghihinayang sa'yo? Kilala ho ako sa opisina ng ganun. Hindi ho ako nanghihinayang sa tao. Diba? Kay Martin Romualdez ka, hindi ako nanghinayang eh. Tao ka mo ha! Diba, Oliver Capagal? Tita Ning, Faustino, Kay Martin Romualdez ka, hindi ako nanghinayang eh. Sa'yo pa kaya? Alamat ng bayan, di ba? Sir Veranatics, sabi ni Adelma Adona, namamalat na. Hindi. Ito na, mga kababayan ko. Panayam ng Brigada News sa Manila kay Atty. Dino De Leon, idiniin nitong hindi kapani-paniwala ang naturang payag dahil kasagsagan umano ng malawakang patayan ay si Aguirre ang namumuno sa DOJ. Kita mo, Aguirre, lagot ka! Kasagsagan daw ng patayan, ikaw ang namomono sa DOJ. Bakit walang nabigyan ng hustisya doon sa napakaraming pinatay nung panahon ni Duterte? Di ba, mga kababayan ko? Di ba? Sipin niyo yun. Di ba? Ikaw ang DOJ. Ang tanong ko lang, ito'y napaka-hiwaga sa lahat eh. Nung panahon ni Digong, kasagsagan ng patayan, maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang mga pinapatay, biktima ng EJK, ika nga ng iba. Bakit wala akong nakuha na hustisya? Ngayong naghanap sila ng kakampi. Ngayong naghanap sila ng pupwede na makasama sa laban nila at napuntahan nila ang ICC sa tulong ni Trillanes na gwapong-gwapong katulad ko. Aba mga kababayan eto na ngayon, kanya-kanya ng palusot Tama, mali, mga kababayan ko. Paano kayo ngayon? Wala Wala pong hustisya nun. Sino po ang lalaban para sa mga api? Sige nga ho. Sino ang lalaban para sa mga api? Kung ang lahat ng gobyerno ni Digong, mga kababayan, takot baka isunod Walang habas, walang takot. Ang pagpatay kay Duterte, pangkaraniwan Sino ang hindi matatakot nun, mga kababayan? Di ba? Tayo. Takot tayo na palabasin yung mga anak natin baka mapagkamalan na mga o matokhang.
Oh, kaya ho mga kababayan, alas 5 pa lang ng hapon, yung mga anak ko, wag nang lalabas ha. Di ba? Yun po yun, mga kababayan ko. Kaya sasabihin nilang tahimik, mga gonggong kayo. Tinakot nyo ang taong bayan noon na imbis na malaya na nagpa-party-party ako. Tao ka kaya! Pero nyo, nabawasan yung lifestyle ko. Di sana, mga kababayan, marami pa akong nakilalang mga chika bebe noon. Kaya mga kababayan, dahil kay Digong, ang daming mga kaligayahan ang naudlot noon. Oh, di ba? Totoo naman ah. Di ba? Totoo naman, maraming kaligayahan ang naudlot. Bakit? Wala takot ka lang lumabas eh. Oh, mga kababayan, paano? Kung mamaya pala yung naging jowa mo may nagselos na iba, o kaya alam nyo, totoo yan oh, maraming mga siloso. Kung mga kababayan, nagselos sa'yo, itukhang ka, tapos hagisan ka ng mga sachet ng shabu. Di alamat na lang ako. Oh, di ba? Ganun 'yon, mga kababayan ko. Di ba? Masahol pa sa martial law noong 1972 ang time ni Digong. Totoo! Bakit? Nung panahon ni Digong, nagkaroon din naman ng martial law. Nagkaroon ng martial law ang buong Mindanao. Baka nakakalimutan nyo yan pagkatapos ng Marawi, nagdeklara ng martial law si Digong sa buong Mindanao. Di ba no? Dami nating mga nasayang, nasandali. Oo. Dami. Kaya yung listahan ko kumonte. Mga kababayan, okay lang sana. Okay lang sana kung itsura natin, mga kababayan, kamukha nila Banat Bay. Di ba? Okay lang ho sana kung ang itsura natin, kamukha ni Libayan. Okay lang ho yun. Kung ang mukha natin, kamukha ni Jack Argota na bingot. Mga kababayan ko, walang nakakapanghinayang doon kasi wala naman magkakagusto ron mga kababayan, yung mga katulad namin, pinigilan ni Digong Putik. Tao ka kaya! Di ba? Lugi tayong mga magaganda't gwapo. Lugi yung mga mababango. Di ba? Tayo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kahit 3 araw walang liguan, mabango tayo. Yung iba mga kababayan, 3 minuto pa lang, kaliligo pa lang, mga kababayan, nangangamoy na kili-kili. Di ba? Subukan nyo. Subukan nyo! Eto na, tuloy. Hinalimbawa rin ito ang pagpapatahimik sa mga kritiko na nagdaang administrasyon gaya na lamang ng ginawang pagpapakulong sa kliyente niya na si Congresswoman Laila De Lima. Naliwanag pa ni De Lima. Kita nyo mga kababayan ko, Bitalyano, pinakulong mo si De Lima. Ngayon, ito pala abogado ni De Lima, si Singson. Doon hindi naman basta-basta kikilos ang ICC at hindi rin magpapangalan ng sino man bilang co-perpetrator kung hindi dumaan sa masusing pagsusuri ng ebidensya. Kaya niya kung kumpiyansa si Aguirre sa kanyang depensa, mas mainam na humarap siya sa ICC. Doon ka na humarap, Aguirre. Magparitoke ng ilong muna bago ka humarap doon. Tawagan mo lang ako o i-text mo ako. Wag kang mag-alala. Uuwi kang masaya. Tignan nyo si Mima. Di ba? Umuwing masaya. Mga kababayan, pag nakita nyo si Mima ngayon, di nyo na makikilala. Sasabihin nyo, si Mima ba yan? O bakit naging tisay na? Di ba? Aguirre, sige na. Kung gusto mo lang naman. Ako nang bahala. Tawagan mo ako, ipapabook kita. Para naman hindi kayo mainggit. Baka akala nyo sila lang inaalo ko. Kayo, baka gusto nyo Di ba, Jem? Dito. Tawagan nyo lang ho ako.
Sige na, tuloy. At saka kung kumbinsido pala dyan sa depensa niyang yan, huwag siya sa media magsalita. Pumunta siya sa ICC, depensa niya yung sarili niya dahil abogado siya. So ngayon, kung very strong and very confident siya sa depensa niya, kapit yung kaso, pumunta siya sa ICC, sabihin niya yan, hindi yung daldal siya ng daldal na para bang hindi abogado. Correct. Kaya ganyan naman ang style nila, di ba? Walang ginawa sa social media nagdadaldal, sa media nagdadaldal. Di ba? Oh. Mga kababayan, ang laban nandoon na sa ICC. Di pumunta na kayo ron. Doon na kayo dahil doon na yung venue. Wala na dito sa Pilipinas ang venue, nandoon na sa ICC. Di ba, mga kababayan ko? Paano na? Upgraded na ang wig na Aguirre. Dati itim na itim, parang Jobos. Ngayon, blondie na. Baka nagpa-salon siya. Matangos na po ilong namin. Pwede mo pang patangusin parang ilong ni Pinocchio. Di ba? Kala nyo pwede yun. Umalis ako ng Pinas noong nawala si ex-President Apolacay. Sinuka ko ang... Huwag naman ganun. Huwag ganun. Sige na, ito na. Pani De Leon, kung naging epektibo ang local justice system at may mga naisampang kaso laban sa mga sangkot sa umano'y extrajudicial killings, hindi na sana kinailangan umabot pa sa ICC ang sapina. Ayan na nga yung sinasabi ko, di ba? Kung sana binigyan nyo ng hustisya yung mga pobre, yung mga kapinpiman na mga kababayan natin na pinagpapatay nung panahon ni Digong, panahon mo na DOJ Secretary ka, Vitaliano. Di sana walang ganito, walang napunta sa ICC para magreklamo. Ang problema sa inyo, pinaabot nyo pa ron eh. Imbis, mga kababayan, kung talagang wala silang kinalaman, dapat nagkaroon ng hustisya yung mga yan. Kaso anong nangyari? Wala, huy. Wala. Nanatili, nakapinpiman ang mga kababayan nating mga mahihirap. Palibasa, mahihirap, inapin nyo pa. Mahirap na yung tao, pinahirapan nyo pa. Sinaktan nyo pa. Pinatay nyo pa yung mga mahal nila sa buhay. Kundi ba naman kayong mga gunggong talaga? Di ba, Dali Babes? Di ba? Sa uli, iginit ng abogado na ang tamang hakbang ay harapin ang proseso at sagutin ang mga aligasyon. Kung maalala ngay maliban sa ganawang pagtanggi na Aguirre, dinindin niyang hindi siya magtatago. In the heart of... Ayan, hindi daw magtatago. Tignan natin. Akala kasi nila noon, only powers ang meron sila. Ayun na nga eh. Kala nila walang katapusan, mga kababayan. Diba? Kala lang nila yun. Diba? Hindi kasi sila marunong rumispeto. Totoo naman noon pa man si Digong wala nang respeto yan. Tignan nyo mga kababayan. Sabi ng mga DDS, noong panahon ni Digong tahimik, walang kaguluhan. Mga gunggong. Kung tahimik noon, wala sanang mga namatay noon. Ito, sample, mga kababayan, kung tahimik noon. Pasok! Tumahimik muna kayo. Itong laro na ito matagal to, noon pa to. Kailan ba ito nahinto? Hindi man ito nahinto. Kaya lang pag... yung sinasabi mo kanina! Ay, siyempre, inambos din ako. Anong gusto mo? Paano kayo mag-pistos kung napatay ako? Sira ulo mo. Tuloy-tuloy tapos batayan ninyo ako. Sino kung sabi ninyo? Bakit? Papayag agad ang militar. Papayag agad ang mga korte. Hindi pa pero ilan ang narilis ko sa inyo? Nandiyan sa labas. Hindi militar ang bossing mo! Hindi militar ang bossing mo! Huwag ninyo akong i-ambos. Hindi naman kayo na pwedeng pampagkamatay. Kung gusto talaga ninyo, punta kayo na sa bukid. Kita nyo? Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Galit ang mga taong bayan noon panahon ni Digong. Paano? Puro lang pang-uto ginagawa na itong gunggong na to eh. Nako mga kababayan, sana, alam mo sa totoo lang. Naniniwala na ako pagka masamang dabo, mahirap mamatay. Tignan nyo ho ito mga kababayan, masamang damo, hindi mamatay-matay. Ito na. Hindi mapatayan ng Pilipinas, okay rin ako.
Kita nyo? Yun ang gusto ninyo. Sirain natin ang bayan. Sirain natin. Oh, kita nyo, mga kababayan ko yung mga pananalita, magulong-magulo nun. Excuse na lang po. Oh, Hindi kita may... Pero pati ako, kilala ninyo. Kayo mga taga-Davao. Ayaw nyo i-respeto. Mahala kayo. oh. Sigaw kayo hanggang maubos yung boses ninyo. Pero huwag kayong makaya. Kita nyo, yan, oh. Mga gunggong. Magulong-magulo nung panahon ni Digong. Our beloved Boss Mike Severa.